Magandang araw sa lahat. Ako si Aina. Natutuwa akong muli tayong nagkita. Ang patotoong batay sa karanasan na ibabahagi ko ngayon ay pinamagatang, paano ba makalaya sa mga gapos ng salapi? Ang pangunahing tauhan ay lumaki sa isang mahirap na pamilya at madalas na kinukutya ng mga kamag-anak at kapitbahay. Kaya't nagpasya siya na kapag lumaki na siya, magpupursige siyang kumita ng maraming pera upang hangaan ng iba. Upang kumita ng mas maraming pera, nagsikap siyang mabuti sa negosyo mula madaling araw hanggang gabi. Hanggang sa tuluyan na siyang nagkaroon ng malubhang karamdaman. Sa gitna ng kanyang karamdaman, tinanggap niya ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos, nagkaroon siya ng pagkilala sa maling mga hinahangad niya noon. Paano nga ba siya nakalaya sa gapos ng salapi at tumigil na mamuhay para sa kasikatan at pakinabang? Halina't pakinggan natin ang kanyang karanasan. Pumanaw ang mga magulang ko noong bata pa lang ako. Marami kaming magkakapatid sa bahay. Napakahirap ng aming pamumuhay at minaliit kami ng lahat ng kapitbahay. Minsan, kapag nakikipaglaro ako sa mga anak ng kapitbahay, naghahanap ng dahilan ang mga kapitbahay para paalisin ako. Napakalungkot ko. At naisip ko na minamaliit kami ng mga tao dahil mahirap kami. Isang tagsibol, na magsimulang uminit ang panahon, wala akong damit na pamalit na akma sa panahon. Kaya patuloy ko pa rin isinusuot ang cotton jacket at butas-butas na pantalon. Kapag naglalakad ako sa mataong lugar, itinuturo ako ng mga tao. Sinasabi nilang, "Tingnan ninyo ang kawawang batang ito na ulila na." Labis akong naiinggit kapag nakikita ko ang ibang tao na masarap ang kinakain at maganda ang kasuotan. At naisip ko na, paglaki ko, kikita ako ng maraming pera para makain at masuot ko kahit anong gusto ko at hindi na nila ako muling maliitin. Kalaunan, nag-asawa ako. Pero mahirap din ang pamilya ng napangasawa ko. Minaliit kami ng mga kamag-anak at kapitbahay, pero naisip ko na basta't magsumikap kami, tiyak na mababago namin ang aming sitwasyon at yayaman kami. Pumasok kami ng asawa ko sa mga pansamantalang trabaho, nagkaroon ng maliliit na negosyo at nakipagkalakala ng mga produktong pang-agrikultura. Kahit ano pa man ito, kapag may nalaman kaming paraan para kumita ng pera, sinusubukan namin ito. Pero makalipas ang ilang taon, nakakaraos lamang kami para mabuhay at halos wala kaming naipong pera. Minsan, habang kumakain kasama ang mga kaibigan, kinutya kami ng isa sa kanila. Hindi naman sa minamaliit ko kayo, pero kahit na magtrabaho pa kayo ng 10 taon pa, hindi pa rin kayo makakapamuhay tulad ng pamumuhay ko ngayon. Galit na galit ako sa mga salita niya. Para akong sinampal at uminit ang mukha ko. Naisip ko na, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Sabi nga nila, walang ugat ang kahirapan at walang binhi ang kayamanan. Hindi nakataga sa bato ang kayamanan at kahirapan. At hanggat nagsusumikap kami, hindi kami mananatiling mahirap habang buhay. Sinabi ko sa asawa ko na, hindi tayo dapat panghinaan ng loob dahil dito. Kailangan natin siyang higitan at paaminin na mali siya. Kalaunan, nangutang kami para makapagsimula ng negosyo ng pagbebenta ng mga panindang pakyawan. Para masiyahan ang aming mga mamimili, hinahatid namin ang mga paninda sa kanilang mga bahay at binubuhat naming mag-asawa ang mga paninda at nagbabahay-bahay para magbenta.
Para makakuha kami ng mga mamimili, nagbebenta kami sa kanila sa mababang halaga o kaya ay nagpapautang. May mga mamimili na nagsasalita ng hindi maganda. Pero para kumita ng pera, kailangan pa rin naming umiti. Nagtatrabaho ako ng hindi bababa sa 10 oras bawat araw. At sa maghapon, labis akong napapagod na hindi ko mapigilang antukin. Pero kahit ganoon, hindi ko pa rin hinahayaan ang sarili kong magpahinga. Nang bumuti ang negosyo, pinalawak namin ang aming operasyon. Para makatipid, hindi kami kumuha ng tauhan. At kami na mismo ang nagkakarga at nagbababa ng mga paninda. Sa pagtatapos ng bawat araw, pagod na pagod kami. Nawala na kaming lakas para mag-usap. Makalipas ang ilang taong ganito, sa wakas ay kumita rin kami ng kaunting pera. Nabayaran namin ang aming mga utang at nakabili kami ng delivery car. Nakapagpatayo pa kami ng bahay at medyo naging kilala kami sa aming lugar. Hinangaan at pinuri kami ng mga kamag-anak at kaibigan dahil sa aming kakayahan at kahusayan. Lahat ng papuri mula sa mga kaibigan at kamag-anak ay nakapagparamdam sa akin ng pagmamalaki. At naisip ko na natapos na rin ang mga araw na minamaliit ako ng mga tao. At ngayon ay kaya ko nang humarap sa iba ng taas noo. Ang sarap magkaroon ng pera. Habang bata pa ako at kaya ko pang magtrabaho, gusto ko pang kumita ng mas maraming pera, bumili ng mas magandang bahay at sasakyan, at mamuhay ng mas higit sa iba para lalo akong hangaan ng mga tao. Pagkatapos niyon, lalo pa akong nagsumikap at labis akong naging abala na wala na akong oras para kumain ng regular. Kapag nakahiga na ako sa gabi, tumatakbo pa rin sa isip ko ang mga bagay tungkol sa negosyo at minsan ay buong gabi akong hindi nakakatulog. Na kahit ang mga pampatulog ay hindi nakakatulong. Bago pa sumikat ang araw, nakakatanggap na ako ng mga tawag para sa mga delivery. At agad-agad akong lumalabas para asikasuhin ang mga ito. Araw-araw akong tensyonado. Dahil may ilang panindang madaling magliyab, minsan, kapag natutulog ako sa gabi at nasisinaga ng mga ilaw ng sasakyan ang bahay, inaakala kong may sumiklab na sunog. Bigla akong napapabangon at dali-daling lumalabas para tingnan kung may nasusunog. Palagi akong tensyonado at labis na nakakapagod ang ganitong pamumuhay. Pero kapag nakikita ko kung gaano kalaki ang kinita ko, natutuwa ako. At iniisip ko na nais ko pang kumita ng mas maraming pera para mapahiya ang mga taong nang maliit sa akin. Isang araw, habang wala sa bahay ang asawa ko, mag-isa kong ibinaba ang isang punong truck ng mga paninda. At nang gabing iyon, sumakit ng matindi ang likod ko habang natutulog. Kinaumagahan, napakasakit ng likod ko na hindi ako makayuko. At hirap ako kahit maglakad. Nagpunta ako sa ospital at sinabi ng doktor na mayroon akong herniated disc. Sinabi niya na kailangan kong magpahinga at hindi na ako pwedeng gumawa ng mabibigat na gawain. At kung muli ko itong mapapwersa, maaari itong lumala at posibleng humantong sa pagkaparalisa. Medyo natakot ako sa sinabi ng doktor. Naisip kong ipaubaya ang negosyo sa asawa ko at magpahinga muna sandali. Pero naalala ko kung gaano kapabaya ang asawa ko. Wala siyang pakialam kung magkano binili o magkano ibebenta ang mga paninda. At kung wala ako, hindi magiging maayos ang takbo ng tindahan. Napakaganda ng takbo ng negosyo. Na ang pagkawala ng kahit isang araw ay nangangahulugan ng malaking pagkalugi. Naisip kong magpatuloy hanggat kaya ko. At titigil na lang ako kapag tuluyan na akong bumagsak.
Kaya, ipinagpatuloy ko ang pagtatrabaho habang isinisingit ko ang pagpapagamot kapag may pagkakataon. Kalaunan, nagkaroon ako ng sakit sa puso, uterine fibroids, allergic rhinitis, at neurasthenia. Minsan ay buong gabi akong hindi makatulog. Naging napakabugnutin ko at kinaiinisan ko lahat ng tao at bagay sa paligid ko at madalas sumisiklab ang galit ko. Kahit mayroon akong pera, pakiramdam ko ay wala ng saysay ang mabuhay dahil sa hirap ng aking karamdaman. Isang alaala na talagang tumatak sa akin ay noong bisperas ng Spring Festival, ng 10 oras na ng gabi. Sarado na lahat ang mga tindahan sa kalye at ako na lang ang naiwan sa buong lansangan. Nakita ko ang isang malaking bunton ng mga paninda sa harap ng tindahan na kailangang ilipat sa loob. Pero pagod na ako, na wala na akong lakas para maglakad. Nakaramdam ako ng bugso ng kalungkutan at pangungulila. At dumagan pa sa akin ang bigat ng hirap at pagod ng buhay na ito. Habang may luha sa aking mga mata, tumingala ako sa langit at sinambit, "O langit, pagod na akong mamuhay ng ganito. Talaga bang ang buhay ay tungkol lang sa pagkakaroon ng pera? Ano ang tunay na layunin ng buhay?" Habang nagdurusa ako sa sakit at pagkalito, noong tagsibol ng 2014, ang aking anak na babae, nakakatanggap pa lamang ng gawain ng Diyos sa mga huling araw, ay nangaral sa akin ang ebanghelyo ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Sa panahong iyon, nakabasa ako ng isang sipi ng mga salita ng Diyos na labis na nakaantig sa aking puso. Sabi ng makapangyarihang Diyos, "Ang makapangyarihan sa lahat ay may habag sa mga taong ito na nagdurusa ng labis. Kasabay nito, nakakaramdam siya ng pagtutol sa mga taong ito na talagang walang anumang kamalayan. Dahil kinailangan niyang maghintay ng sagot sa napakatagal na panahon mula sa mga tao. Hangad niyang maghanap. Hanapin ang iyong puso at ang iyong espiritu at bigyan ka ng tubig at pagkain upang magising ka at hindi ka na mauhaw o magutom. Kapag pagod ka na at nararamdaman mo ang kapanglawan ng mundong ito, huwag magulumihanan, huwag manangis. Tatanggapin ng makapangyarihang Diyos ang tagapagbantay, ang iyong pagdating anumang oras. Siya ay lagi sa iyong tabi upang bantayan ka. Naghihintay sa iyong pagbabalik. Hinihintay niya ang araw na biglang babalik ang iyong alaala. Na matatanto mo na ikaw ay nagmula sa Diyos at minsan ay nawalan ka ng direksyon at minsan ay nawalan ka ng malay sa daan at minsan ay nagkaroon ng Ama na matatanto mo, bukod pa riyan, na ang makapangyarihan sa lahat ay laging nagmamasid, naghihintay ng napakatagal na panahon sa iyong pagbabalik. Matagal na siyang nagmamasid ng may masidhing pananabik, naghihintay ng tugon na hindi dumarating. Ang kanyang pagmamasid at paghihintay ay hindi matutumbasan, at ang mga ito ay para sa kapakanan ng puso at espiritu ng tao. Marahil ang pagmamasid at paghihintay na ito ay walang tiyak na katapusan, at marahil ang mga ito ay malapit ng magwakas. Ngunit dapat mong malaman kung saan talaga naroroon ang iyong puso at espiritu sa mismong sandaling ito. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, labis akong naantig at hindi ko napigilang umiyak. Lumalabas na ang Diyos ay palaging nasa aking tabi, naghihintay sa aking pagbabalik. Labis kong pinagod ang aking sarili at nagkasakit ako dahil sa paghahangad ko ng pera. Ginugol ko ang mga araw ko sa pagiging tensyonado at ang buhay ko ay puno ng sakit at kahungkagan.
Ginamit ng Diyos ang anak ko para ipangaral sa akin ang ebanghelyo. Binigyang daan akong marinig ang tinig ng Diyos at makabalik sa sambahayan ng Diyos. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay parang nakabalik ako sa piling ng aking mga magulang at napuno ang puso ko ng kapayapaan, kapanatagan, at ng pakiramdam na may masasandalan ako. Nang matagpuan ko ang Diyos, lalo pang bumuti ang kalagayan ng aking isipan. At unti-unti, bumalik sa normal ang tibok ng puso ko. Bumuti rin ang allergic rhinitis ko at nakakatulog na ako sa gabi. Alam kong inalis ng Diyos ang aking karamdaman at napuno ang puso ko ng pasasalamat sa Diyos. Kalaunan, inako ko ang tungkulin ng pagdidilig ng mga baguhan sa iglesia. Sa ganitong paraan, sabay kong ginagampanan ang aking tungkulin at ang pamamahala sa aking negosyo. Pero madalas, nakatuon pa rin ang puso ko sa aking negosyo. At iniisip ko na ayos lang ito, basta't hindi nito naaantala ang mga pagtitipon kasama ang mga baguhan. Minsan, sa gabi bago ang isang pagtitipon, dumarating ang mga mamimili para kumuha ng mga paninda at para makabenta ng mas marami, ipinapakita ko sa kanila ang iba pang produkto. Sa oras na makauwi ako, gabing-gabi na. Pagod na ako na sumasakit ang buong katawan ko at nakakatulog ako habang nagdadasal ng nakaluhod. Dahil hindi ako nakapagpahinga ng maayos, kinabukasan ay inaantok ako sa mga pagtitipon kasama ang mga baguhan. Noong panahong iyon, abala rin sa kanyang negosyo ang isang sister na dinidiligan ko. Palagi siyang nahuhuli sa mga pagtitipon, pero mga salita at doktrina lang ang tinatalakay ko sa kanya at hindi ko nilulutas ang kanyang kalagayan. Minsan, sa mga pagtitipon, iniisip kong magmadaling umuwi para maghatid ng mga paninda sa mga mamimili. Nag-aalala ako na kapag naantala ako sa paghahatid ng produkto, hindi na ito kukunin ng mga mamimili. Hindi mapalagay ang puso ko at nais ko na lamang matapos agad ang mga pagtitipon. Minsan naman, pumunta sa ibang lugar ang asawa ko para mamili ng mga paninda at ilang araw siyang wala. Noong mga araw na iyon, kailangan kong diligan ang mga baguhan at kung lalabas ako para gampanan ang aking tungkulin, kakailanganin kong isara ang tindahan. Naisip ko na kaya kong kumita ng mahigit 1,000 yuan sa isang araw. Gaano kalaking pera ang mawawala sa akin kung isasara ko ang tindahan ng ilang araw? Kaya mapanlin lang kong sinabi sa leader na kung pananatilihin kong nakasara ang tindahan, magdududa ang mga kapitbahay na nananampalataya ako sa Diyos at maaaring magdulot iyon ng panganib sa seguridad. Kaya hiniling ko sa leader na siya muna ang mag-host ng mga pagtitipon para sa mga baguhan kapalit ko. Isang gabi, matapos ang hapunan, bigla akong nakaramdam ng pagkahilo at pananakit ng tiyan na naging dahilan para isuka ko lahat ng kinain ko. Noong una, inakala ko na baka dahil ito sa kinain ko. Pero pagkatapos kong magsuka, lalo pang lumala ang pagkahilo ko. Dinala ako ng asawa ko sa ospital at patuloy akong nagdasal sa Diyos sa puso ko. O Diyos, pinahintulutan mong dumapo sa akin ang karamdamang ito ngayon. Pakiusap, bigyang liwanag mo ako para maunawaan ko ang iyong layunin at makita ko kung saan ako nagkamali. Handa akong magsisi. Sa aking paghahanap, naalala ko ang isang sipi mula sa mga salita ng Diyos. Kung maglalatag ako ng kaunting pera sa harap ninyo ngayon mismo at bibigyan kayo ng kalayaang pumili at hindi ko kayo kukundinahin ng dahil sa pinili ninyo,
Pipiliin ng karamihan sa inyo ang pera at tatalikuran ang katotohanan. Ang mas mababait sa inyo ay tatalikuran ang pera at atubiling pipiliin ang katotohanan, habang yaong mga nag-aalangan ay susunggaban ang pera sa isang kamay at ang katotohanan sa kabilang kamay. Hindi ba kusang lalabas ang tunay ninyong kulay sa ganoon? Sa pagpili sa pagitan ng katotohanan at ng anumang bagay na matapat kayo, lahat kayo ay pipili sa ganitong paraan at magiging pareho pa rin ang ugali ninyo. Hindi ba't ganoon? Hindi ba marami sa inyo ang nag-alinlangan sa pagitan ng tama at mali? Sa lahat ng pakikibaka sa pagitan ng positibo at negatibo, ng itim at puti, sa pagitan ng pamilya at ng Diyos, ng mga anak at ng Diyos, ng pagkakasundo at pagkakawatak, ng kayamanan at kahirapan, ng katayuan at pagiging ordinaryo, ng masuportahan at ng maitakwil, at iba pa. Tiyak na hindi kayong mangmang sa mga ginawa ninyong desisyon. Sa pagitan ng nagkakasundong pamilya at ng watak-watak na pamilya, pinili ninyo ang una. At ginawa ninyo iyon ng walang pag-aatubili. Sa pagitan ng kayamanan at ng tungkulin, muli ninyong pinili ang una, at ayaw pa nga ninyong magbago ng isip. Sa pagitan ng luho at ng kahirapan, pinili ninyo ang una. Sa pagpili sa pagitan ng inyong mga anak at asawa at sa akin, pinili ninyo ang una. At sa pagitan ng kuro-kuro at ng katotohanan, pinili pa rin ninyo ang una. Nahaharap sa lahat ng klase ng inyong masasamang gawa, talagang nawalan na ako ng tiwala sa inyo at talagang namangha ako. Hindi inaasahan na ang inyong puso ay walang kakayahan na maging malambot. Ang dugo ng puso na ginugol ko sa loob ng maraming taon ay kagulat-gulat na walang idinulot sa akin, kundi ang inyong pang-aabandona at kawalan ng gana. Ngunit lumalago ang pag-asa ko para sa inyo sa bawat araw na lumilipas, dahil ang araw ko ay ganap nang nailantad sa harapan ng lahat. Ngunit ngayon ay hinahangad pa rin ninyo ang madidilim at masasamang bagay, at ayaw ninyong pakawalan ang mga ito. Ano kung gayon ang inyong kalalabasan? Naisaalang-alang na ba ninyo itong mabuti? Kung papipiliin kayong muli, ano kaya ang magiging saloobin ninyo? Ang una pa rin kaya? Bibiguin at palulungkutin pa rin kaya ninyo ako ng husto? Ang puso ba ninyo ay magtataglay pa rin ng kaunting marubdob na damdamin lang? Hindi pa rin kaya ninyo malalaman kung paano aaliwin ang puso ko? Sa sandaling ito, ano ang pipiliin ninyo? Sa pagninilay sa mga salita ng Diyos at pag-iisip sa aking pag-uugali, hindi ba't ako mismo ang taong tinukoy ng Diyos, sinusubukang humablot ng pera sa isang kamay at ng katotohanan sa kabila? Bagamat nanampalataya ako sa Diyos at gumampan ng aking tungkulin, araw-araw pa ring abala ang isip ko sa negosyo at palagi kong iniisip kung paano kumita ng mas maraming pera. Ginugol ko ang lahat ng oras ko sa paghahangad ng pera at bihira akong kumain o uminom ng mga salita ng Diyos. Itinuring ko ang aking tungkulin na isang bagay na ginagawa ko lamang sa aking libreng oras. At kapag ginagawa ko ito, pabasta-basta ako. Wala sa loob ko ang paggawa. Ang pagkakataon kong makapagsanay sa aking tungkulin ng pagdidilig ng mga baguhan ay pagtataas sa akin ng Diyos. At dapat kong seryosong isaalang-alang kung paano ko magagampanan ng maayos ang aking tungkulin at kung paano malulutas ang mga kalagayan at paghihirap ng aking mga kapatid. Gayunpaman, hindi ko tinuring ang aking tungkulin bilang aking responsibilidad at nakatuon lang ang isip ko sa kung paano kumita ng mas maraming pera. Nagpupuyat ako araw-araw para sa negosyo ko
Kaya inaantok ako sa mga pagtitipon kasama ang mga baguhan kinabukasan at nagbabahagi na lamang ako ng mga salita at doktrina. Kahit na mayroon pa akong oras sa mga pagtitipon para higit na makipagbahaginan sa mga kapatid, natatakot akong kung matagal matatapos ang mga pagtitipon, maaantala nito ang pagtitinda ko ng mga bagay. Kaya minamadali kong tapusin ang mga pagtitipon. Para kumita ng mas maraming pera, nagsinungaling pa ako sa leader. Hiniling ko sa kanya na humalili sa akin para mamuno sa mga pagtitipon kasama ang mga baguhan. Bago ko matagpuan ang Diyos, araw-araw akong abala para maghanap ng pera. Labis kong pinagod ang sarili ko at nagkaroon ako ng sakit. Nagdusa ako at nasa matinding sakit. Umabot pa sa puntong nawala na ako ng lakas ng loob para mabuhay. Ang Diyos ang nagligtas sa akin at nagpahintulot sa aking marinig ang kanyang tinig. At dapat kong ipagpasalamat ang pagliligtas ng Diyos at samantalahin ang natatanging pagkakataong ito na magampanan ng maayos ang tungkulin ko para palugurin ang Diyos. Pero abala pa rin ang isip ko sa pag-iisip kung paano kumita ng mas maraming pera. At tuwing sumasalungat ang tungkulin ko sa aking mga personal na interes, palagi kong isinasantabi ang aking tungkulin. Talagang makasarili ako at kasuklam-suklam at wala akong pagkatao. Sabi ng Diyos, kung papipiliin kayong muli, ano kaya ang magiging saloobin ninyo? Ang una pa rin kaya? Dati ay nakatuon lamang ako sa paghahangad ng pera at hindi ko ginampanan ng maayos ang tungkulin ko. Pero binigyan ako ng Diyos ng isa pang pagkakataong magpasya. Handa akong umasa sa Diyos, isantabi ang paghahangad ko ng pera, kumain at uminom ng mas maraming salita ng Diyos, hangarin ang katotohanan, at ialay ang aking puso sa tungkulin ko. Kalaunan, nagbasa ako ng isa pang sipi ng mga salita ng Diyos. Ginugugol ng mga tao ang kanilang buong buhay sa paghahanap ng salapi at kasikatan at pakinabang. Mahigpit silang kumakapit sa mga dayaming ito. Iniisip na ang mga ito ang tanging paraan nila ng suporta, na para bang kung mayroon sila nito, ay maaari silang patuloy na mabuhay, na maaari silang makaiwas sa kamatayan. Subalit kapag malapit na silang mamatay, doon lamang nila natatanto kung gaano kalayo ang mga bagay na ito sa kanila, at sa harap ng kamatayan, kung gaano sila kahina at kawalang kapangyarihan, kung gaano sila kabulnerable, at kung gaano sila kalungkot at tila walang magawa at walang matatakbuhan. Natatanto nila na ang buhay ay hindi nabibili ng salapi o ng kasikatan at pakinabang. Na gaano man kayaman ang isang tao, gaano man kataas ang kanyang posisyon, lahat ng tao ay pantay-pantay na mahihirap at maliit sa harap ng kamatayan. Natatanto nila na hindi nabibili ng pera ang buhay, na hindi nabubura ng kasikatan at pakinabang ang kamatayan, na alinman sa pera o kasikatan at pakinabang ay hindi nakapagpapahaba ng buhay ng isang tao ng kahit na isang minuto o kahit na isang segundo. Naantig ang puso ko ng mga salita ng Diyos. Walang patid akong nagtrabaho upang kumita ng pera para lamang hangaan ng iba. Naniniwalang mapapasa akin ang lahat kapag kumikita ako ng pera. Pero nang dumating ang pagdurusa dulot ng karamdaman, walang nagawa ang pera para mapawi ang sakit. Doon ko lamang napagtanto na, kung mawawala sa akin ang buhay ko, ano pa ang silbi ng pagkakaroon ng mas maraming pera? Kung mamamatay ako, ano ang kabutihang maidudulot ng panandaliang paghanga at papuri ng ibang tao? Naisip ko ang aking dalawang kapitbahay na mayayaman.
Nagkaroon ng leukemia ang isa sa kanila nang siya ay nasa kanyang 30 taon. At sa kabila ng pagugol ng maraming pera, hindi pa rin siya gumaling. Sa huli, iniwan niya ang 2 maliliit na anak at pumanaw. Ang isa pang kapitbahay na nasa kanyang 40 taon ay nagkaroon ng cerebral hemorrhage. Naging parang lantang gulay ang kanyang kalagayan at hindi nagtagal ay namatay. Nang makita ko ito, napagtanto ko na walang halaga ng pera ang makakapagpahaba ng buhay ng isang tao. At alam kong hindi ko kayang itaya ang buhay ko para lamang kumita ng pera. Pagkatapos, nagsimula akong tumuon sa aking tungkulin. Sa labas ng aking mga tungkulin, sinanay kong patahimikin ang aking sarili sa harap ng Diyos, kumain at uminom ng kanyang mga salita, at sangkapan ang aking sarili ng katotohanan. Unti-unti, bumuti ang mga resulta ng tungkulin ko, at natagpuan ko rin ang lubos na kasiyahan sa pamumuhay ng buhay iglesia kasama ang lahat. Isang araw, pagkatapos ng tungkulin ko, bumalik ako sa tindahan. Ibinigay sa akin ng asawa ko ang resibo ng mga benta. At napansin kong may ilang bagay na hindi na isama sa listahan. Nang magtanong ako sa mamimili, napagtanto ko na may ilang bagay na kulang ang naitala ng asawa ko. Mayroon ding isang resibo na dapat sana ay nagkakahalaga ng 500 yuan. Pero 50 yuan lamang ang isinulat niya. Naisip ko na, alam ko naman noon pa, napabaya ang asawa ko. Madalas ay kulang ang kanyang sinisingil at nagpapamigay pa ng sobrang paninda. At dahil may mga mamimiling bumibili ng mga paninda araw-araw, sa ganitong lagay, walang kahit na anong halaga ng pera ang makakapuno sa aming mga pagkalugi. Parang hindi talaga tatakbo ng maayos ang tindahan nang wala ako. Nahirapan akong isantabi ang bagay na ito. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na nakatuon na naman ako sa pera, kaya nag-isip akong mabuti. Alam ko na ang halaga ng perang taglay ng isang tao ay itinakda ng Diyos. Kaya bakit palagi akong nahihirapang isantabi ang paghahangad ng pera? Nabasa ko na sinasabi ng mga salita ng Diyos na pilosopiya ni Satanas ang pera ang nagpapaikot sa mundo. Nangingibabaw ito sa buong sangkatauhan, sa bawat lipunan ng mga tao. Maaari ninyong sabihin na ito ay isang kalakaran. Ito ay dahil ikinintal ito sa puso ng bawat isang tao, na sa una ay hindi tinanggap ang kasabihang ito. Ngunit pagkatapos ay binigyan ito ng hayagang pagtanggap noong maranasan na nila ang tunay na buhay at nagsimula nilang maramdaman na totoo nga ang mga salitang ito. Hindi ba ito proseso ni Satanas na ginagawang tiwali ang mga tao? Marahil, ang mga tao ay walang katulad na antas ng kaalamang batay sa karanasan sa kasabihang ito. Ngunit ang lahat ay mayroong magkakaibang mga antas ng interpretasyon at pagkilala sa kasabihang ito batay sa mga bagay na nangyari sa kanilang paligid at sa kanilang mga sariling karanasan. Hindi ba't ganito ang sitwasyon? Gaano man karami ang karanasan ng isang tao sa kasabihang ito, ano ang negatibong epekto na maaaring maidulot nito sa puso ng isang tao? Nabubunyag ang isang bagay sa pamamagitan ng disposisyon ng mga tao sa mundong ito, kasama na ang bawat isa sa inyo. Ano ito? Ito ay pagsamba sa salapi. Mahirap bang alisin ito mula sa puso ng isang tao? Napakahirap nito. Tila sadyang napakalalim ng pagtitiwali ni Satanas sa mga tao. Ginagamit ni Satanas ang salapi upang tuksuhin ang mga tao at tiwaliin silang sumamba sa salapi at ipagpitagan ang mga material na bagay. At paano na ipapamala sa mga tao ang pagsambang ito sa salapi?
Inaakala ba ninyo na hindi nyo kayang manatiling buhay sa mundong ito ng walang salapi, na ang kahit isang araw na walang salapi ay imposible? Ang katayuan ng mga tao ay base sa kung gaano karaming salapi ang mayroon sila, gayon din ang paggalang na karapat-dapat sa kanila. Ang mga likod ng mahihirap ay nakayuko sa hiya, habang nagpapakasasa ang mayayaman sa kanilang mataas na katayuan. Nakatayo sila ng tuwid at nagmamalaki. Nagsasalita ng malakas at namumuhay ng may pagmamataas. Ano ba ang dinadala ng kasabihan at kalakarang ito sa mga tao? Hindi ba totoo na gagawin ng marami ang anumang sakripisyo para makakuha ng pera? Hindi ba isinasakripisyo ng maraming tao ang kanilang dignidad at integridad sa paghahanap ng mas maraming salapi? Hindi ba marami ang mga taong nawawala ng pagkakataon na gampanan ang kanilang tungkulin at sundin ang Diyos para lamang sa salapi? Hindi ba ang pagkawala ng pagkakataong matamo ang katotohanan at maligtas ang pinakamalaki sa lahat ng nawala sa mga tao? Hindi ba't masama si Satanas sa paggamit sa pamamaraang ito at sa kasabihang ito upang gawing tiwali ang tao hanggang sa ganitong antas? Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, napagtanto ko na ang paghahangad ng kayamanan para makuha ang paghanga ng iba ay hindi isang positibong bagay. At ito ang pamamaraan na ginagamit ni Satanas para gawing tiwali ang mga tao. Nabubuhay ang mga tao para sa pera. At kapag nagkaroon sila ng kaunti, nais nila ng higit pa. Ang pagnanais nila ng kayamanan ay patuloy lang na lumalago at sa huli, namamatay sila para sa pera. Nawawalan sila ng pagkakataong maghangad ng katotohanan at maligtas. Noong bata pa ako, mahirap ang pamilya namin at kinukutya kami ng mga tao sa paligid. Kaya pakiramdam ko ay mas mababa ako kumpara sa iba. Nang lumaki ako at hindi pa rin ako kumikita ng pera, minaliit ako ng mga kaibigan at kamag-anak at lalo kong naramdaman na kung walang pera, hindi ko makakayanan ang buhay. Kaya ginawa kong layon sa aking buhay ang kumita ng pera. Namuhay ako sa mga lasong, hindi kalahatan ang pera, ngunit kapag wala ito, wala kang magagawa. Pera ang nagpapaikot sa mundo. Ang tao ay namamatay para sa kayamanan, gaya ng mga ibon para sa pagkain, at iba pang laso na itinatanim ni Satanas sa mga tao. Basta't kumikita ako ng pera, handa akong tiisin ang anumang paghihirap. At kahit na muntik na akong maparalisa dahil sa herniated disc, hindi pa rin ako nagpahinga. Nag-alala ako na ang hindi pagtatrabaho ay mangangahulugan ng kaunting kita. Kaya patuloy kong pinilit ang sarili ko na para bang nagbibisikleta ako at hindi ako hihinto hanggat hindi ako natutumba. Sa huli, nagdulot ng labis na sakit ang karamdaman ko na ayaw ko nang mabuhay pa. Kahit na natagpuan ko na ang Diyos, patuloy pa rin akong namuhay sa mga satanikong laso na ito. Kahit na ginagampanan ko ang aking mga tungkulin, nakatuon pa rin ang puso ko sa kung paano kikita ng mas maraming pera at wala akong sigla sa ginagawa ko at nag-aaksaya lang ako ng oras sa mga pagtitipon. Nagdulot ito ng mga kawalan sa buhay pagpasok ng aking mga kapatid at wala akong naging pag-usad. Ang pamumuhay sa mga laso ni Satanas ay nagdulot lamang sa akin ng paghihirap at mga pagsalangsang sa paggawa ng aking mga tungkulin. Ang paghangad ng kayamanan para sa paghanga ng iba ay paraan ni Satanas para kontrolin ang mga tao at dalhin sila sa kanilang pagkawasak. Ayaw ko nang matukso pa ni Satanas. Sinasayang ang oras ko sa paghahabol ng kayamanan. Kailangan kong ituon ang aking lakas sa pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos at paggawa ng aking mga tungkulin. Pagkatapos niyon,
Hindi ko na masyadong binigyan ng pansin ang negosyo at bihira ko nang bisitahin ang tindahan at mas na-relax ang aking pisikal at mental na kalagayan. Kalaunan, nagbasa pa ako ng mga salita ng Diyos. Bilang isang normal na tao na naghahangad na mahalin ang Diyos, ang pagpasok sa kaharian upang maging isa sa mga tao ng Diyos ang inyong tunay na hinaharap at isang buhay na siyang pinakamahalaga at pinakamakabuluhan. Walang sino man ang higit na pinagpala kaysa sa inyo. Bakit ko sinasabi ito? Sapagkat yaong mga hindi naniniwala sa Diyos ay nabubuhay para sa laman at sila ay nabubuhay para kay Satanas. Ngunit sa kasalukuyan, kayo ay nabubuhay para sa Diyos at nabubuhay upang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi ko na ang inyong mga buhay ang pinakamakabuluhan. Dati, nabubuhay ako para sa laman at sa pera. Hinahangad ko ang paghanga ng iba at tinatahak ko ang landas patungo sa pagkawasak. Ngayon ay nagagawa ko ng sumunod sa Diyos, maghangad ng katotohanan at tuparin ang aking tungkulin bilang isang nilikha. Ito ang pinakamahalaga at pinakamakabuluhang buhay. Dapat kong ituon ang aking isipan sa paghangad ng katotohanan at sa aking mga tungkulin at dapat kong gampanan ng maayos ang aking mga tungkulin para masuklian ang pagmamahal ng Diyos. Isang araw, umuwi ang aking asawa at sinabi sa aking, may nagbukas na hypermarket sa aming lugar at nais ng marketing department na magsimula sa pamamagitan ng paghikayat sa malalaking negosyante para pasiglahin ang negosyo. Nag-aalok sila ng mga kanais-nais na kondisyon para sa malalaking negosyante tulad namin, kabilang ang 3 taong libreng upa at libreng espasyo sa bodega. Tinalakay ng asawa ko sa akin ang bagay na iyon. Nais niyang mag-imbak kami ng mga paninda para ibenta doon. Sinasabing, tiyak nakikita kami. Medyo natukso ako. Naisip ko na, hindi ba't isa itong pambihirang pagkakataon na kusang dumating sa amin? Nagbabayad kami ngayon ng 10,000 yuan bawat taon para sa upa. Kung mag-wholesale at retail kami sa bagong pamilihang ito, tiyak na uunlad ang aming negosyo. At kapag kumita kami ng mas malaki, makakabili kami ng mas magandang bahay at sasakyan. Lalo kaming hahangaan at kaiinggitan ng aming mga kamag-anak at kaibigan. Pero kung sasang-ayon ako, kailangan naming mag-asawa na mamahala ng magkahiwalay na tindahan. At bagamat mas malaki ang kikitain namin, tiyak na magiging mas abala at pagod kami kaysa dati. Naisip ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Sa bawat hakbang ng gawaing ginagawa ng Diyos sa mga tao, sa panlabas ay mukha itong pag-uugnayan sa pagitan ng mga tao, na para bang mula sa pagsasaayos ng tao o mula sa panggugulo ng tao. Ngunit sa likod ng mga eksena, ang bawat hakbang ng gawain at lahat ng nangyayari ay isang pustahan na ginawa ni Satanas sa harap ng Diyos at hinihingi sa mga tao na manindigan sa kanilang patotoo sa Diyos. Gaya ng si Job ay sinubok, halimbawa, sa likod ng mga eksena, nakikipagpustahan si Satanas sa Diyos at ang nangyari kay Job ay mga gawa ng mga tao at ang panggugulo ng mga tao. Sa likod ng bawat hakbang ng gawaing ginagawa ng Diyos sa inyo, ay ang pakikipagpustahan ni Satanas sa Diyos. Sa likod ng lahat ng ito ay isang labanan. Sa pagninilay sa mga salita ng Diyos, napagtanto kong, hindi ba't ito mismo ay isang tukso mula kay Satanas? Kung magbubukas kami ng isa pang tindahan, maaaring mas lumaki ang kita namin at gumanda ang aming reputasyon.
Pero mawawala naman ako ng oras para kumain at uminom ng mga salita ng Diyos o gampanan ang aking mga tungkulin. Hindi ba't sisirain nito ang pagkakataon kong maligtas? Naisip ko ang sinabi ng Panginoong Hesus. Ano ang pakikinabangan ng tao kung makakamtan niya ang buong sanlibutan at maiwawala niya ang kanyang sariling buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Tama talaga ito. Gaano man kalaki ang kitain kong pera, ano ang silbi nito kung sa huli ay mawawala naman ang buhay ko? Biniyayaan na ako ng Diyos ng sapat, kaya hindi ko na kayang ilaan pa ang oras at lakas ko para kumita ng pera. Nang maunawaan ko ang layunin ng Diyos, hinikayat ko ang asawa kong talikuran na ang ideya ng pagbubukas ng tindahan sa bagong pamilihan. Sa aking gulat, sumang-ayon siya. At nakaramdam ako ng labis na kapanatagan sa puso ko. Ang paglaya ko mula sa mga gapos ng pera ay bunga ng mga salita ng Diyos na kumikilos sa akin. At dito nagtatapos ang artikulo. Mayroon ba kayong natamo na kaliwanagan o nakitang landas ng pagsasagawa? Malugod kayong inaanyayahang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.